Wala
Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Maraming Diyos, maraming salamat po. Nasapit namin payapa ang banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat po, Ama. Napakabuti mo sa amin. Mahirap man at mabigat ang lakbayin namin sa mga panahong ito. Subalit ikaw ang aming Diyos na lagi naming kasama. Lagi mong inaalalayan ang iyong mga anak. Pinalalakas mo lagi ang aming mga loob. Nakapagpapatuloy kami hanggang ngayon. Nagsisikap na maitaguyod ang napakahalagang pananagutan namin. Ikaw ay aming sambahin habang kami nabubuhay. Salamat ng marami. Sinawag mo kami sa iyong iglesia. Ginamit mo nga bang kasangkapan ang sugo mo sa mga huling araw. Ang kapatid na Felix Manalo. Ginugunita namin ang kanilang kaarawan ngayon. Salamat ng napakarami. Pagaman hindi namin, ang marami sa amin ay halos hindi naman namin siya nagis. Sapagkat malaon mo na silang pinapagpahinga. Ngunit sa pamamagitan po ng kapatid na Iranyo Manalo, ang leader na inihalili mo sa bayan mo sa mga huling araw, pagkamatay ng aming mahal na kapatid na sugo, nakilala ka namin. Natutunan namin ang tunay na paglilingkod sa iyo. At naisasagawa namin ang ganitong pagsamba na iyong pinagiging dapat at sinatanggap. Salamat ng marami dahil sa aming pagka-iglesia ni Kristo. Nagkaroon kami ng matibay na pag-asa sa kaligtasan. Wala kaming may babayad sa lahat ng kabutihan mo. Wala kaming may tutumbas sa kadakilaan ng biyayang ito sa aming buhay. Kahit ang pinakamahalagang bagay na itinuturing ng tao sa lupang ito, hindi maaaring itumbas sa kadakilaan ng kayamanang kaloob mo sa amin. Ang pagka-iglesia ni Kristo namin ang aming natatanging kayamanan na aming may pagmamalaki sapagkat pagkatapos ng aming paglalakbay, makapananahan kami sa bayang banal. Tatamasahin namin ang buhay na malwalhati. Purihin ka aming Ama. Sinasamba ka ng aming mga puso at kaluluwa. Paging dapatin mo kaming magkakapatid
Patawarin mo na kami, Ama, sa aming mga sana. Halika sa piling namin. Huwag mo kaming bibitiwan. Hawakan mo kaming mahigpit. Maawa ka sa amin, Ama. Maitaguyod namin ang aming kananan hanggang sa wakas ng aming buhay o sa wakas ng mundong ito. Magkatiyak po kami ng buhay na walang hanggan. Panginoong Yesus, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ng aming mga pagpupuri. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Salamat sa iyong mga pagtulong at pag-alalay sa amin araw-araw. Salamat sa iyong pamamagitan sa amin sa Ama. Pinagiging dapat kami lagi sa aming mga paglilingkod. Purihin ka, Panginoong Yesus. Maawa ka muli kaming ipamagitan sa Ama. At kaabagan mo pong basbasan kaming magkakapatid. Ama, sa pagtanggap namin ng iyong mga aral, buksan muli ang aming mga puso. Di lamang tanggapin namin ang iyong mga salita. Lubos naming sampalatayanan at ibuhay. Pagpatuloy kaming maging dapat sa iyong harapan. Mabalagi kaming nakaugnay sa diwat layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid, ngayon po ay Mayugis, ang ika-104 taong kaarawan ng kapatid na Felix Y. Manalo. Ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. 63 taon na po ang lumipas mula nang siya'y papagpahingahin ng Diyos. Hindi po natin siya kailanman malilimot sapagkat siya po ang kinasangkapan ng Diyos upang matamo natin ang dakilang karapatan sa tunay na paglilingkod at ang matibay na pag-asa sa kaligtasan. Marapat lamang po na gunitain natin ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Hindi lamang sa paraang sumagi siya sa ating isipan. Kundi ang lalo pong mahalaga ay makita sa ating buhay ang katibayan. Tayo nga ang mga naging bunga ng kanyang pangangaral at pagpapagana. Paano natin magagawa ang makabuluhang paggunita sa sugo ng Diyos sa mga huling araw? Sa Filipos 3:17, ang sabi ng sugo ng Diyos, mga kapatid, magkaisa kayong tumulan sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Si Apostol Pablo po, sugo rin ng Diyos noon sa panahon ng mga apostol, sa panahon ng mga unang Kristiyano. Siya'y sugo ng Diyos sa dako ng mga itil. Ang sabi ng sugo ng Diyos, mga kapatid, magkaisa kayong tumulan sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kaya hindi sapat na naalala lang natin ng sugo na ngayon ay kaarawan niya. Meron tayong dapat magawa bilang paggunita sa kaarawan ng sugo. Ano po yun? Magkaisa tayo na tularan ang mabubuting halimbawang iniwan niya sa atin. Ano po ang dapat pagkaisahan nating tularan sa sugo ng Diyos? 2 Timoteo 3:10, ang sabi ng sugo ng Diyos, sinunod mo ang aking isinuro sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay.
tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtsitsaga, pag-ibig, at kasapasan. Hindi man inabot ng marami sa atin, si kapatid na Felix Manalo, gayon ba, nakatala po sa kasaysayan ang mga patutuo ng mga kapatid na nasaksihan ang gawain ng sugo ng Diyos. Kung paano niya pinamahalaan ang iglesia ng buong kapangyarihan at pagmamahal. Ang mabilis na pag-unlad at paglaganap ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas ay matibay na katunayan ng pananampalataya, pagtsitsaga, pag-ibig, at kasapasan ng sugo. Bakit po napakahalaga na sundan natin ang ehemplong iniwan ng sugo ng Diyos? Kalawang Timoteo 1:13 hanggang 14, ang sabi ng sugo, gawin mong batayan ang mabubuting aral na itinuro ko sa iyo at manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig. Napansin ba niyo, mga kapatid? Ang ikapananatili natin sa pananampalataya at sa pag-ibig ay gawin nating batayan o saligan ang mabubuting aral na itinuro ng sugo. Gaano po ba kahalaga na tayo manatili sa pananampalataya at pag-ibig ayon sa sugo upang maingatan natin ang mabuting bagay na ipinagkatiwala sa atin. Alin yun? Ang ating kahalaga. Ang ating pagka-Iglesia ni Cristo. At kapag naingatan natin hanggang wakas ang pagkatawag sa atin ng Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo, tiyak na tatanggapin po natin ang gantimpala, ang putong ng buhay o ang buhay na walang. Makaswig, mga kapatid, bilang mga tunay na Kristiyano sa mga huling araw, napakahalaga po. Patuloy nating tularan ang sugo ng Diyos kung paano sila namuhay, kung paano nila pinatunayan ang pananampalataya at pag-ibig, at kung paano sila nagtiyaga upang maipagtagumpay ang gawaing ipinagkatiwala sa Kanya. Ito rin ang dapat nating magawa. Kaya, paano natin magagawa kung hindi natin ito matututunan? Kung hindi natin malalaman yung pananampalataya, yung pag-ibig na ipinakita ng sugo, kung paano sila nagtiyaga, kung paano nila naipagtagumpay ang gawaing ipinagkatiwala sa kanila. Hindi kasi tutularan natin. Kaya, ano ang gawaing ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang muling sugo? Na sa pamamagitan nito, ay napatunayan niya ang kanyang pananampalataya, pagtsitsaga at pag-ibig na siyang dapat nating tularan. Isaiah 43:8. Ang sabi ng Diyos sa hula, iyong ilabas ang mga taong bulag. Gayon may mga mata na mga bingi, gayon mayroong mga tainga. Bakit hindi sila literal na bulag? Sino po sinutukoy sa hula ng mga taong bulag? Bakit sila tinawag ng Biblia na mga bulag? Ibaba natin sa 44:9. Ang sabi ng Diyos, mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito. Alin ang tinutukoy? Sa talatang 9, walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rimulto. At walang kapuluhan ang mga Diyos-Diyosang kanilang pinahalagaan. Alin po kung gayon ang hindi nila nakita na ang sinasamba nila ay hindi tunay na Diyos, kundi mga rimulto. Kaya nga ang tawag Diyos-Diyusan. Kaya ang mga kaanib sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana ay lumitaw na mga bulag at mga hangal. Sino pa ang mga itinuturing na mga bulag ayon sa Biblia? Ano po ang hindi nila nakita? Santiago 2:22 at 24. Sabi ng Biblia, dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya
dahil sa kanyang mga gawa. Ano pa ang hindi nila nakita? Ang pahayag ng Biblia na diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Hindi nila nakita ito. Sino ang mga bulag na hindi nakita ang katotohanan? Ipinapahayag na ito ng Biblia. Kundi sinasalungat pa ang mga taong nagpapahayag ng pananampalataya, ngunit walang kalakip na gawa. Ang linaw kasi nung sinasabi ng Biblia, makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. Ay, hindi pwedeng paghiwalayin, magkalakip eh. Naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Hindi magiging ganap ang pananampalataya ng tao kung walang gawa. Ano pang malinaw na sinasabi? Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Hindi ito nakita ng mga tao. Kaya bulag eh. Ano sinasabi nila? Hindi na raw kailangan pa ang gawa. Sapat daw na sumampalataya ang tao upang maligtas. Tahasan sa lugar sa katotohanan itinuturo ng Biblia. Kaya bulag din sa katotohanan ang mga taong kabilang sa iba't ibang sektang protestante at mga nagpapakilalang born again Christians. At ang mga tinatawag na mga evangelicals, sila po ang nagtataguyod ng mga aral na sapat ang sumampalataya lamang ang tao. Hindi na raw kailangan ang gawa. Hindi nila nakita katotohanan ipinahayag ni Apostol Santiago. Kaya mula. Mga kapatid, diyan po galing ang marami sa mga kaalib ngayon sa Iglesia ni Cristo, sa Katolisismo at sa Protestantismo, sa pamamagitan ng pagtsitsaga ng sugo ng Diyos na ipalaganap niya ang gawaing pagliligtas ng Diyos sa mga huling araw. Natupad yung sinasabi kanina sa Isaiah 43:8 na ilabas ang bulag na bayan. Na ilabas tayo mula dun sa bulag na bayan. Dahil sa pag-ibig ng sugo ng Diyos. Nalampasan at napagtagumpayan niya ang lahat ng kumalaban at tumadlang sa gawaing ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Dahil sa kanyang pananampalataya sa mga pangako ng Diyos, itinaguyod niya ang pangangaral sa harap ng mga animoy bundok na malalaking relihiyon na noon ay malaganap na sa Pilipinas. Ang Katolisismo at Protestantismo na siyang tinutukoy kanina ng mga bulag. Natupad ang pangako ng Diyos kay kapatid na Felix Manalo at sa Iglesia ni Cristo na naging bunga ng kanyang gawain. Sinabi ng Diyos sa Isaiah 43, 5 hanggang 6, kang matapos, sapagkat ako'y sumasa. Kausap ng Diyos ay ang sumpo. Kang matakot. Kasi, anong hindi ka matatakot? Wala namang may pagbabalaki ang sumpo nung siya magsimula. Walang influensya, walang kayamanan, karunungan, wala. Pero sabi ng Diyos, ako'y sumasa. Aking dadalhin ang iyong lahi, hindi lahi sa laman. Lahi sa pangangaral. Bunga ng kanyang gawain mula sa silanganan. Ang silanganan ay malayong silangan. Yan ang Pilipinas. Ipisanin kita mula sa kanluran. Karating ang iglesia sa kanluran. Aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo at sa timugan. Huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo at ang aking mga anak na babae na mula sa mga wakas ng
Ang nilagaan po, mga kapatid, yan ang Protestantismo. Ang timugan ay ang Katolisismo. Itinuro na sa atin, doktrina pa lang. Dinodoktrinahan pa lang tayo. Diba? Sa tala ng kasaysayan ng Iglesia ni Cristo, mga kapatid, sila ang pumigil at nagtangkang sirain ang gawain ng sugo ng Diyos. Subalit nabigo sila. Dahil sa pangangaral ng sugo, naunawaan natin ang Ebanghelyo at nakatakas tayo sa Katolisismo at Protestantismo. Natupad ang ipinahayag ng Diyos. Katalatan 6, aking sasabihin sa hilagaan, Protestantismo, bayaan mo, at sa timugan, Katolisismo, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo at ang aking mga anak na babae na mula sa mga wakas ng pinapagpahinga man ng Diyos ang sugo noong 1963. Ang Iglesia ni Cristo po na kanilang ipinangaral ay malaganap na sa Pilipinas at patuloy na nagtatagal. Paano magpapatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo kung ang sugo ng Diyos ay wala na? Mayroong ministrong binigyan ng Diyos ng pamamahala gaya ni Apostol Pablo. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa Colosas 1:25, of which I have become minister according to the administration of God. Na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita sa ating panahon, mga kapatid. Meron ding ministry yung pinili ang Diyos upang sa Kanya itiwala ang pagpapatuloy ng gawaing pagliligtas sa mga huling araw sa katauhan ni kapatid na Eranio G. Manalo. Katulad ng sugo, ang pananampalataya, pag-ibig at pagtsitsaga ni kapatid na Eranio Manalo ating nasaksihan. Kaya ang Iglesia ni Cristo ay nakarating sa malayong kanluran, Far West, at sumambulan sa iba't ibang panig ng mundo. Isa lahat nakarating sa kaluwalhatian. Bago pa man sila pinapagpahinga ng Diyos noong 2009. Ano rin ang pananagutan ng mga tao ng Diyos? Sa kahalili ng sugo bilang leader ng bayan ng Diyos. Josue 1:16 hanggang 17. Ang sabi ng mga Israelita noon kay Josue, na humalili kay Moises pagkamatay niya, gagawin namin ang lahat ng sinabi mo. Kung paanong sinunod namin si Moises, susundin ka rin namin ng gayon. Ito rin ang pananagutan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, sa sugo at kay kapatid na Eranio Manalo. Noong sila'y nabubuhay pa, pahinga ang sugo, tinalaga ng Diyos bilang kahalili ang kapatid na Eranio Manalo. Obligado rin ang mga kaanib na gawin ang lahat ng sinabi ng kapatid na Eranio Manalo. Kung paanong sinunod ang sugo na si kapatid na Felix Manalo, ay susundin din natin ang kapatid na Eranio Manalo. Yan ang natupad noon at inupad ng maraming mga kapatid. Lalo na po tayo ng mga nanindigan sa kanila hanggang ngayon. Alin ang dapat ganap na sundin ng mga tao ng Diyos? Sa sugong leader o sa tagapamahala? Sa Nehemias 10:28 hanggang 29, ang sabi ng mga Israelita, kami ang sambayan ng Israel bilang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Pati ang aming mga asawa at ang aming mga anak na lalaki at babae na pawang may sapat ng pag-iisip ay nanunumpa kasama ng aming mga pinuno at nangangakong tutuparin ang buong kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moises.
Susundin namin ang lahat ng tuntunin at utos ng Diyos. Di lamang po ang mga kautusan ng Diyos ang dapat na lubos na sundin, kundi pati ang mga tuntunin. Sino ang unang dapat na gumalang at sumunod sa mga iniwang tagubilin ng yumaong sugong leader? Gaano kahigpit ang tagubilin ng Diyos na dapat gawin ng kahaliling leader patungkol sa yumaong sugong leader? Sa Josue 1:1 ng 2:7, ang sabi ng Diyos kay Josue na kahalili ni Moises, pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon, sinabi ng Panginoon kay Josue, anak ni Nun at lingkod ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayon, humanda ka at ang buong Israel. Ang kahalili na tagapamahala sa bayan ng Diyos, ang unang dapat na gumalang at sumunod sa iniwang tagubilin ng yumaong sugong leader. Gaano po kahigpit ang tagubilin ng Diyos na dapat gawin ng kahaliling leader patungkol sa yumaong sugong leader? Ang sabi mismo ng Diyos, sundin mong mabuti ang buong kautusan ibinigay sa inyo ni Moises. Nagsabi ng Diyos kay Josue na kahalili, sundin mong mabuti ang buong kautusan ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag mong susuwayin ang anumang itinatagubilin. Ano dapat mapansin mga kapatid? Hindi lamang ang mga kautusan ng Diyos ang dapat sunding mabuti, kundi pati ang mga tagubilin ibinigay ng sugong leader. Ano ibig sabihin sunding mabuti? Ang sabi, huwag mong susuwayin ang anumang itinatagubilin. Kasi napakahigpit ng utos ng Diyos. Huwag mong susuwayin ang anumang itinatagubilin. Ano garantiya ng Diyos kapag ito'y mahigpit na isa na katuparan? Ang sabi ng Diyos, at magtatagumpay ka sa lahat mong gagawin. Sa makatwid, nasa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos at mga tagubilin ng yumaong sugong leader ang ikapagtatagumpay ng gawain. Paano po kung sabihin nilang patay na ang sugong leader? Patay na yung sugo eh. Kaya hindi na pwede, kahit na hindi na sundin, pwede ba yun? Nung sabihin ng Diyos kay Josue, ang pahayag na, sundin mong mabuti ang buong kautusan ibinigay sa inyo ni Moises, huwag mong susuwayin ang anumang itinatagubilin. Nang ito'y sabihin ng Diyos kay Josue, patay na si Moises. Sa makatwid, hindi po dahilan na patay na ang tagapamahala ay maaari nang hindi sundin ang kanilang tagubilin. Mahigpit ang utos ng Diyos sa kahalili patungkol sa mga tagubilin ng yumaong leader. Sundin mong mabuti ang buong kautusan. Huwag mong susuwayin ang anumang itinatagubilin. Mga kapatid, ito po ang buong higpit na isa na katuparan ng kapatid na Eranio Manalo. Pagkamatay ng sugo, sa buong panahon ng pamamahala niya sa iglesia, humigpit itong isinakatuparan ng KM. Anong isang halimbawa ng tagubilin ng sugo noon na mahigpit na sinunod at hindi sinuway ng kapatid na Eranio Manalo na wag mangungutang. Isang pagsambang pinangasiwaan noon ni kapatid na Eranio Manalo noong sila'y nabubuhay pa sa lokal ng Malabon noong Disyembre 22, 1985, 1985. Sinabi ng KRD, ang kabilin-bilinan sa akin ng sugo noong nabubuhay pa. Ang sabi niya sa akin, pakatandaan mo, wag kang mangungutang. At lalo na ang iglesia, wag na mangungutang. Ang sabi daw ng sugo, sa sandali na pasukin ng sino ba ng pangungutang, ay visit na ang kanyang buhay. Ang sabi ng KRD, tinandaan ko yun. Kaya pagka mayroon hong ipagagawa ng iglesia, tinitingnan muna namin ang kabangyaman. Tinatanong ko muna ang may hawak ng pananalapi. Kaya ba ng iglesia? Sabi ng KRT, nung ipagawa ang templo, wala kayong narinig. Wala kaming isinirkular. Mga kapatid, magkabuloy kayo para doon sinagawang templo. Hindi po. Ang sabi ng KRT,
Sapat na yung dati nyong abono yan. Huwebes at Linggo. Yan inyong pasalamat at inyong tanging handugan. Hindi kami humingi ng karagdagan sapagkat hindi namin sinimulan ang bagay na yun na hindi sapat ang pananalapi ng Iglesia. Kung sabi pa ng KMD, at ngayon, isang malaking universidad, ang New Era University, ay tinatayo na ang halaga, halaga ng templo. Wala kayong kaalam-alam, wala kayong kamalay-malay. Hindi namin kayo ginambala. At lalo namang hindi isinanda ang mga propriedad, mga lupa ng Iglesia. Para ang Iglesia ay magkaroon ng salapi na itutustos sa lahat ng kanyang pangangailangan. Hindi! Sabi ng KND, sapagkat wisit ang utang. Pagkatapos ay sinabi ng KND ang babala. Kung yan ay ginagawa ng iba, dahil sa kanilang pagsasamantala, magagalit po ang Diyos. Ito, nakalulungkot na nangyari sa Iglesia. Pamatay. Tandaan po natin, kahit patay na ang sugong leader, obligado ang kahalili na sundin ang anumang itinagubilin ng yumaong leader. Tagapamahan. Kayo nakakaalam mga kapatid kung ano nangyayari ngayon sa Iglesia. Upang lubos tayong makasunod, paano natin dapat pahalagahan ang mga itinuro ng sugo at ng yumaong kahaliling tagapamahala. Awit 119, 128 at 37. Ang sabi ng lingkod ng Diyos, aking pinahalagahan na matuwid ang lahat mong mga tuntunin. Matuwid ka, O Panginoon, at matuwid ang mga katulan. Ganito rin dapat pahalagahan natin ang mga aral at tuntunin ng Diyos na iniwan ng sugo at ng kapatid na Iranyo Manalo. Matuwid ang lahat ng mga utos at tuntunin ng Diyos sapagkat ang Panginoong Diyos ay matuwid at matuwid ang kanyang mga katulan. At ito rin ang isinakatuparan noon ng sugo at ng KMD. Kaya ang Iglesia ay nasa kaayusan, lalo na ang pananalapi. Walang nawawalang ano, hanggang sa isang sentimo ay walang nawawala sa pananalapi ng Iglesia. Lahat ay ginugugol sa kanyang kaukulan. Ewan ko po sa panahon ito. Ang totoo, mga kapatid, nagawa na natin ito nung manindigan tayo sa katwiran. Sa panahon ng mga kasiwalian at kasamaan sa bayan ng Diyos. So, doon lang tayo itiniwalag at inusig. Hindi tayo natinag sa ating pananampalataya. Sapagkat ang pinili natin ay sundin ang mga aral at tugumilin ng sugo at ng kapatid na Iranyo Manalo. Nagawa natin ito sapagkat sumasampalataya tayong matuwid ang lahat ng mga utos at tuntunin ng Diyos na ipinatupad po nila. Kaya nga sa panahon nila, ang Iglesia ng Cristo nasa kaayusan. Banal. Ano pa nga kung gagawin? Sa mga lingkod niyang naninindigan sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Kahit pa sila'y usigin. Kawawa ba tayo? Nasadlak tayo sa abang kalagayan natin ngayon. Hindi tayo makapasok sa loob ng kapilya dahil sa paninindigan natin sa katwiran, dahil sa paninindigan natin sa pagsunod sa mga aral at tagubilin ng sugo at ng kapatid na Iranyo Manalo. Yan ang tingin ng maraming mga kapatid natin na nagtakwil sa atin. Kawawa ika tayo. Ano ika ang buhay natin sa ngayon? Wala na ang wika tayong Diyos. Hindi na tayo maliligtas. Ano pa nga kung gagawin ng Diyos sa mga lingkod niyang naninindigan sa pagsunod sa kanyang mga kautusan kahit pa sila'y usigin? Sabi ng lingkod ng Diyos, awit 119, 161 at patuloy. Ang mga taong namumuno na kulang sa katarungan, usigin man nila ako, susundin ko'y iyong aral.
Kung ako may walang saysay at kanilang itinakwil, gayon pa man, ang utos mo'y hindi pa rin lilimutin. Mga kapatid, hindi tayo nagkamali ng paninindigan natin. Meron ng mga naunang mga lingkod ng Diyos na ganito rin ang kanilang pinanindigan sa harap ng matinding pag-uusig sa kanila. Mismong mga taong namumuno na walang katarungan. Ang sabi, usigin man nila ako'y susundin ko ang iyong aral. Di ba ganyan tayo mga kapatid? Napakahigpit ng pag-uusig. Hindi natin sukat akalain, mga kapatid natin mismo, ang iba'y mga mahal pa natin sa buhay, mga kamag-anak natin, kasama natin sa mga pagsapad, lalo na sa mga pagsamba. Itinakwil nila tayo, inuusig nila tayo. Hindi natin sukat akalaing mangyayari ito sa iglesia at sa ating. Gayon man, di tayo natinag sa ating paninindigan sa panig ng Diyos, sa mga aral na itinuro ng sugo at ng kapatid na Hieronimo Manalo. Ano pangako ng Diyos sa atin? Kung ganito tayo katatag sa paninindigan, sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, ang sabi ng Biblia, lulunasan ng Diyos ang taglay nating paghihirap. Ano pa? Ang sabi pa, ang magmahal sa utos mo'y mapayapa yaong buhay. Matatag ang taong ito at hindi na mabubuwan. Mga kapatid, natupad ito sa ating buhay. Dahil sa ating matatag na paninindigan sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, kahit sa harap ng pag-uusig, sukdulang itakwil, naging matatag tayo na kailanman ay hindi na mabubuwan. Ano katunayan? Hanggang ngayon naririto pa rin tayo magkakasama sa pagsambang ito. Sa hirap ng ating mga pinagdaanan, sa bigat ng mga pagsubok, sinong makapagsasabing makararating tayo hanggang sa mga sandaling ito? Palibas ay tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Hindi niya tayo pinabayaan. Ang ating mga pagdurusa ay ginamit niya upang tayo maging matatag na kailanman ay hindi na mabubuwan. Maligalig ng daigdig. Subalit payapa tayong nabubuhay sa ilalim ng pangangalaga at proteksyon ng Diyos. Huwag tayong bibitiw mga kapatid. Kahit sabihin pang lalong maghihirap ang ating buhay. Kahit pa lalo lumuba ang pag-uusig sa atin. Kahit mga ating buhay dahil sa paninindigan natin sa katwiran. Huwag tayong bibitiw. Huwag tayong magsasawa. Huwag tayong matatakot. Sapagat ang sabi ng Diyos, huwag kayong matatakot. Tutulungan ko kayo. Buong tiyaga nating hintayin ang pagsasaayos ng Diyos sa iglesia. Patuloy tayong matatag na manindigan sa mga aral na itinuro ng sugo sa mga huling araw. Sa gayon, sa araw ng pagkabuhay na maguli, ay makakasama nila tayo sa pagsalubong sa Panginoong Jesucristo upang manirahan sa bayang banal magpakailan-kailanman. Wala sanang mabigo sa ating lahat, sa atin na mga matyaga sa pagsunod sa Diyos. Mula sa mga magulang hanggang sa mga anak, magsama-sama nawa tayo sa pananahanan, sa piling ng Panginoong Jesucristo, sa balwalating tahanan niya, sa bayang banal magpakailan-kailanman. Tumayo kayo mga kapatid, at tayo po'y mananalangin. Ama na aming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Meron kaming ganitong mga pagsamba na dito'y binibigyan mo ng liwanag ang aming mga puso. Palibas ay ang maraming suliranin sa buhay, nagpapadilim ng aming buhay. Sa mga ganito naming mga pagsamba,
Binibigyan mo kami ng liwanag. Tinatanglawan mo ang aming mga puso. Ang mga aral may tanglaw sa aming buhay. Salamat po ng marami. Muli mong sinariwa sa amin kung gaano kadakila ang biyayang tinamo namin bunga po ng aming kaanalan. Nakabahagi kami sa gawain ng sugo sa mga huling araw. Ang marami sa amin, hindi namin siya nagisnan. Ngunit nakatala sa kasaysayan ng Iglesia. At ang naging kalagayan ng Iglesia ni Cristo, ang siyang matibay na katunayan ng kanilang pananampalataya, pagtitiyaga at pag-ibig na itaguyod at naipagtagumpay ang gawain mo sa mga huling araw. Ama, salamat ng marami. Natutunan naming manindigan sa panig ng iyong mga aral. Dumating man ang mahigpit at mabigat na pagsubok ng pananampalataya. Hindi namin sukat akalaing mangyayari sa Iglesia. Niloob mo, maunawaan namin ang katotohanan. Nanindigan kami sa panig mo. Itinakwil kami ng maraming mga kapatid. Itiniwalag kami dahil sa paninindigan namin sa katwiran. Hindi namin inalinsana. Ang mahalaga sa amin ay manindigan sa panig mo, Ama. Salamat. Hindi mo naman kami pinabayaan. Dumaan man kami sa mahigpit na mga pagsubok. Dumaan kami sa mga panganib. Nagdanas kami ng kahirapan. Maraming sakit ng kalooban ang aming nadama hanggang ngayon. Salamat, hindi mo kami pinababayaan. Ikaw ang laging nagbibigay sa amin ng kaliwan. Na pinagugunita mo lagi sa amin. Ang kaalagaan ng aming ginawang paninindigan. Nakalaan sa amin ang dakilang biyayang kaligtasan. Ang buhay na hantong sa langit. Nang siyang nagbibigay sa amin ng inspirasyon. Doon nakatungo, doon ang aming paningin. Naroon ang aming pag-asa. Doon ang dahilan ng aming mga pagsisikap. Huwag mo kaming bibitiwan, Ama. Tandaan mo na kaming lahat, bawat sambahayan. Tulungan mo pong matularan po namin ang ginawa ng sugo mo sa mga huling araw, kung paano sila namuhay. Tularan namin ang kanilang pag-ibig, ang kanilang pananampalataya, ang kanilang mga naging pagtitiis. Tulungan mo po kaming buong tiyaga rin naming maitaguyod ang aming kaalalan. Ang pananampalatayang kaloob mo'y wag masayang. Tulungan mo po kami. Masaya naming mapagtiisan ng lahat ng bagay hanggang sa araw ng aming kaligtasan. Wala sanang maiwan sa daan ng paglalakbay. Kundi lahat po kami magkita-kita sa araw ng pagkabuhay na mag-uli. Makita kami ng sugo at ng kapatid na Hiranyo Manalo para pangunahan nila sa pagsalubong sa iyong bugtong na anak para manahanan sa bayang banal.
Ama, huwag mong pababayaan ang mga kapatid naming may sakit. Pagalingin mo ang aming mga kapatid. Bigyan mo pa sila ng buhay at lakas. Lalo ng kapatid natin. Bigyan mo po lagi ng kapayapaan at kaginhawaan ng buhay po nila. Ang mga nagtatago, aliwin mo ang aming mga kapatid. Pagkaloob ang kanilang pangangailangan. Higit sa lahat ang mga kapatid naming nasa kulungan. Dumating na po sana ang araw ng kanilang paglaya. Makapiling na po nila muli ang kani-kanyang pamilya. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Patuloy mo kaming alalayan at palakasin. Huwag mo kaming bibitiwan, Panginoon. Patnugutan mo kami araw-araw para walang sino man sa amin ang mahiwalay pa sa tunay na paglilingkod. Ama, lubos ang aming pananalig. Narinig mo ang aming mga panalangin at muli mong binasbasan ang iyong mga anak. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Tatapos na po tayo. Gandang araw po.